Ang nakaraan sa Alicia. Actually, I'm starving too. But I'm afraid I need to go to the ladies' room first. Sure. I'll be waiting here. Oh God. Ngumiti na naman siya. Babalikan ko pa ba siya? O pagtataguan ko na lang? Malito, Alicia. Walang patutunguhan anuman tong nararamdaman mo ngayon. Collect all your senses and leave this place now. As in now. As in now. Nasaan na kaya siya? Hindi ko man lang nakuha ang pangalan niya. Halos 30 minutes na buhat na magpunta siya sa restroom ha. Babalik pa kaya siya? Umuwi na lang kaya ako? Bakit ba nag-aaksaya ako ng oras dito? Sa halip na ituloy ang pamimigay ng pictures ni Bea. Pero paano na kaya yung babae? Ay, makauwi na nga lang. Hindi na nga siguro siya babalik. Mister! Ha? Wait! Wait! Thank God. Ang akala ko ay hindi ka nababalik. Pasensya ka na. Ang dami kasing tao sa restroom eh. So, paano? Shall we? Saan? Wait, before anything else, magpapakilala muna ako sa'yo. My name is Nick, and it's a pleasure to meet you. Oo nga pala. Ako naman si Alicia. It's nice to meet you too. So, paano? Let's go? Alright. Ang araw na iyon ang simula ng isang masayang kabanata sa buhay ni Alicia. Maliban sa grupong kinaaniban niya, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang taong makakasalamuha. Isang normal na tao na hindi tulad ng sino man sa grupo nila. Mga uri ng nilalang na walang puso at konsensya. Makalipas ang ilang buwan, nakita kong inihatid ka na naman ni Tisea. Kayo na ba? Siya ba talagang dahilan ng ipinagkakaganyan mo ngayon? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Baka akala mo, hindi kita napupuna. Nitong mga huling araw, ay laging palpak ang operasyon ng grupo mo. At ni wala kang ginawang aksyon sa mga yon. Tanggapin mo na kasing hindi mo kaya kung wala ako. Stop it, Drake. Alisin mo nga ang kamay mo sa likod ko. Pwede ba? Hindi ko maintindihan kung bakit mo hiniling kay Miranda na humiwalay sa akin, Alicia. Anong dahilan mo para gawin yun? Simple lang. Ayoko nang makasama ka sa trabaho. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na ako. Bakit naman kaya? Baka naman may itinatago ka kaya ka nagkakaganyan. Si Tisoy ba? Si Tisoy ba ang pinagmamalaki mo? pumiksi si Alicia nang tangkain na namang hawakan ni Drake ang kaniyang braso. Wala kang pakialam! Wow! Lalo kaya tang naging suplada ngayon ah.
At kung hawiin mo ako'y para bang diring-diri ka sa akin. Mabango naman ako ah. Oh, tingnan mo pa. Oh. Lumayo ka nga sa akin. Walang hiya ka. Ang braso ko! Ano ba? Alam mo kung gaano kita kagusto, Alicia. At ni minsan ay hindi mo ako pinagbigyan. Pero, naaalala mo ba? Ang isang pagkakataong nagbali ka sa akin? It was wonderful, Alicia. At nasasabik na ako maulit yon. At mahigitan Huwag pa kang kung pa... mangarap, Drake. Lasing ako ng gabing yon. At sinamantala mo naman. Wala ka kahit kapirasong pag-asa sa akin. Kaya itigil mo na ang kahibangan mo. Ah, ganun. Talaga lang ha? Pweh! Ito ang tatandaan mo, Alicia. Wala kang karapatang maging masaya sa ibang tao. Hindi ka na ba nahiya sa uri ng pagkatao mo? Sa tingin mo ba ay may seseryoso pa sa'yo? At anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Gayong hindi naman kita kaano-ano. Aba talagang mananakit ka pa ha? Oo, tama ka nga. Hindi mo ako kadugo. Ni hindi mo rin ako kaibigan kung yan ang tinutukoy mo. Pero isipin mo nga kung may kaibigan ka. May mga kamag-anak ka pa ba? Wala na, hindi ba? Ako lang ang kasama mo at ang buong grupo buong buhay mo, Alicia. Kami lang. Kaya hindi ka dapat nag-aambisyong magugustuhan ng lalaking yun. Wala ka na doon. Huwag mo akong diktahan dahil alam ko ang ginagawa ko. Hindi ka matatanggap ng kahit sino. Kahit panangnik na iyan sa oras na malaman niya ang totoong ikaw. Huwag kang mangarap, oy. Wala kang pakialam. At wala ka namang karapatang maging masaya sa iba. Tandaan mo yan, Alicia. Subukan mong ipagtapat sa lalaking iyan ang mga nakaraan mo. Ang buo mong pagkatao. Tingnan ko lang kung tapunan ka man lang ng pansin ang gagong yon. Wala na si Drake sa harap ni Alicia, pero ang mga binitawan nitong salita ay paulit-ulit pa rin nagbabalik sa isip niya. Paulit-ulit na nagugumiit at nagdadala ng takot sa kanyang dibdib. Paano nga kaya kung dumating ang araw na kailangan na niyang ipagtapat ang kanyang pagkatao kay Nick? Magagawa kaya siyang tanggapin ito? May problema ba? Parang malalim yata ang iniisip mo. May gusto sana akong sabihin, Alicia. Mga bagay na gumugulo sa isip ko bago pa man tayo nagkakilala. Pwede ba natin pag-usapan? If it's about your family, please don't. Hindi mo kailangang... Hindi kailangan? Okay, fine. Pero Alicia, gusto ko itong ipaalam sa'yo. Hindi! I'm sorry. Ang ibig kong sabihin ay huwag mong obligahin ang sarili mo dahil hindi ko rin naman kayang maging tapat sa'yo sa lahat ng bagay. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung anong ikinatatakot mo. Sa tuwing magsisimula ako maglahad sa'yo ng ilang seryosong bagay, magkwento ng tungkol sa sarili at pamilya ko, parang iwas ka. Hindi ko maunawaan kung bakit ganito, Alicia. Malulungkot ang mga mata ni Alicia. Alam ni Nick na may bumabagabag dito. Pero paano niya ito oobligahing maging tapat sa kanya kung siya mismo ay pinipigilan nitong maglahad ng tungkol sa kanyang sarili? Masuyong iniangat ni Nick ang baba ni Alicia habang buong pagmamahal itong minamasdan. Alam mo bang, sobrang saya ko nang araw na sabihin mo sa aking mahal mo rin ako. Pero bakit pakiramdam ko ay hindi ka buo sa tuwing humaharap ka sa akin? What's holding you back? Bakit hindi kita magawang mahalin ng kumpleto, Alicia? I'm sorry, Nick. Siguro hindi pa lang talaga ako handa. I promise. One day kapag kaya ko na, I will tell you everything. Sasabihin ko sa'yo lahat-lahat. At sana matanggap mo ko ng buo pagdating ng oras na yun.
Mahal kita, Alicia. Wala akong pakialam ano man ang nakaraan mo. Handa akong tanggapin lahat-lahat sa pagkatao mo. There's no need to be afraid because I'll always be here for you. Pero kailangan magsabi ka sa akin. Kailangan kong maunawaan ang mga pinagdaraanan mo. Dahil tulad mo, may hinaharap din akong pagsubok na gusto kong ibahagi sa'yo. Namasa ang mga mata ni Alicia dahil sa mga luhang hindi niya mapigilan sa pagdaloy. Kung alam lang ni Nick ang sinasabi nito. Pero hindi ganoon kadali ang lahat dahil hindi rin ganoon kasimple ang nakaraan niyang tinutukoy rito. Mula sa kung saan ay sumingit ang isang masakit na alaalang sumugat sa pagkatao ni Alicia. Tila eko ang mga iyon sa pandinig niya na kung minsan ay hindi niya magawang matulog sa gabi sa tuwing dadalaw sa kanya. Wala kayong puso. Palayain ninyo kami. Mawawalang hiya kayo. Nasaan ang mga bata? Bakit nyo kami dinala rito? Kumilos na kayo, Berto. Tiyaking walang maiiwang bakas maliwanag ba? Siyempre naman, bossing. Nakaalis na ang mga bata at tuwang-tuwa si Miranda dahil doble raw ang bilang ng naihatid ngayon. Ano ang gagawin namin sa teacher, bossing? Ano pa? Pwede party time tulad ng dati. Pero ako muna bago kayo, syempre. Ihanda ang kwarto at ayoko nang may sisilip. Paano niya malilimutan ang araw na iyon na dinakip ni Drake ang 10 estudyante kasama ang teacher ng mga ito. Nakiusap ang guro para sa kaligtasan ng mga bata, ngunit na naigang maitim na plano laban sa mga kawawang biktima. Mula noon ay gabi-gabi nang dinadalaw ng pangyayaring iyon si Alicia. Naputo lang ang daloy ng mga alaala nang muling iniangat ni Nick ang kaniyang mukha. I love you, Alicia. Walang kahit anong pangyayari magpapabago ng katotohanan yan. Tama na. Pakiramdam ko, sa bawat kabutihan ng puso na pinapakita niya sa akin, napapalapit ako patungo sa aking katapusan. Hindi ko kaya ang takot na lumulukob sa akin. Tama na, please. Tanging mga hikbi ni Alicia ang pumunaw sa katahimikan ng paligid. Masuyo itong niyakap ni Nick habang palaisipan sa kanya ang iniaakta ng kasintahan. Quattro Tagalog Online Stories. Please like, subscribe, and share.